Narinig ito ng young master at sumagot, katatapos ko lang. Ayos lang, ngunit napansin niya ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Tu Jiang. Mayroong kakaiba sa kanyang mga mata. Bigla niyang naalala, ang tingin iyon ay nakakapangilabot na pamilyar. Iyon ang mismong tingin na nakita niya noong sinasanay niya si Chung Maong. Nag-aapoy ang mga mata ng bata. Ang buong katawan nito ay tila sumisigaw ng salitang martial arts. Isang gutom na tumatagos sa iyo. Habang kinukuha niya ang sulat, mabilis na tumatakbo ang kanyang isip. Alam niya na kasama ng nani, kakailanganin niya ng isa pa. Binuksan niya ang sulat, ang pamilyar at umaagos na sulat kamay. Kay ama ito, Dan Hao, aking anak, umaasa akong nasa mabuti kang kalagayan. Binalak ko sanang bumisita ng personal, ngunit sa kasalukuyang gulo ng mga bagay-bagay, ang sulat na muna ang sapat na. Sa oras na matapos ko ang escort mission na ito, tutuloy ako sa iyo. Kapag dumating ang panahong iyon, uupo tayo bilang mag-ama, hindi lang para magkamustahan, kundi para pag-usapan ang mga bagay tungkol sa Saint Luna. Isang tipid ng ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi matapos magbasa. Mukhang hindi na nila kayang manatili sa gilid lang. Ang mga undercurrent sa loob ng Fang Bureau. Ang buong dramang ito ay magiging napaka-interesante na. Itinupi ang sulat, lumingon siya kay Xiao Jiang, ang boses ay matatag at mapagpas siya. May lugar na kailangan kong puntahan ninyong lahat. Humayo ka at tipunin ang lahat para sa akin. Ang iyong nakababatang kapatid din. Agad na tumalima si Xiao Jiang. Masusunod po. Ang bata ay nagmamadaling umalis. Iniwan siyang nakatingin sa malawak na langit, ang veil of secrecy na ito. Masyado na itong matagal na naroon. Marahil ay oras na para hoiin ang kurtina. Kahit kaunti lang. Hindi nagtagal, ang buong grupo ay nagtipon-tipon. Ang nani ang unang nagsalita, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Young Master, ipinatawag niyo kaming lahat bago pa sumikat ang araw. Mayroon bang napakahalagang bagay? Naantala niyo pa ang training ni na Odwin at Chung Maong. Sa pagbanggit ng kanilang mga pangalan, ang dalawang tinutukoy ay hindi na nakapagtis na manahimik. Oo nga, ano ba ang sobrang importante at kailangan naming iwan ang aming practice? Huwag mong sabihing bumalik ang mga scumbags na iyon para sa isa pang enkwentro. Nang makita ang seryosong ekspresyon sa bawat mukha, nagpakawala siya ng isang mahinahon at relaxed na tawa. Nani, lahat kayo, pakalmayan ang inyong mga sarili. Hayaan ninyong tanungin ko kayo. Wala ba sa inyong nagtaka kung bakit pinalabas ko kayo at pinatikim ang bawat delicacy na mayroon sa lungsod na ito? Halos hindi pa tapos ang kanyang sinasabi nang biglang sumagot si Jiang Chung Maong. Hindi ba't para mahanap namin ang pinakamasarap na dish sa bayan para kainin mo? Pagkarinig nito, nakapagpakawala na lamang siya ng isang malalim na buntong hininga. Sa iyong mga mata, iyon lang ba talaga ako? Hindi napigilan ng nani na takpan ang kanyang bibig, sinusubukang pigilin ang isang mahinang hajijek sa usapan. Akala ko po ay nais ng young master na pag-aralan namin ang culinary arts ng rehiyong ito, singit ni Odwin habang kinakamot ang ulo. Pero hindi ko na po naisip ang higit pa roon. Ngumiti lamang ang young master, hindi nagbigay ng paliwanag habang sinenyasan silang sumunod. Sumunod kayo sa akin. Huminto siya sa harap ng isang luma at sira-sirang tavern at nagpahayag, narito ang kasagutan. Ang buong grupo ay nagpalitan ng naguguluhang tingin. Ang lugar na ito, kinaikit ng nani ang kanyang mga mata. Shin at Han, hindi ba't ito ang tavern na binisita natin bago ito isinara para sa renovations? Naaalala ko na. Ang chef ay may tunay na kakayahan, ngunit ang kanilang management ng mga ingredients ay talagang. Akala ko ay tuluyan ng nalugi. Ang basurang ito, kutyang sabi ni Chung Maong habang dahan daw ang tumango si Awan. Totoo iyon, bigla na lamang itong nagsara. Young Master, bakit mo kami dinala rito? Sa sandaling iyon, inabot niya at hinablot ang pulang tela na tumatakip sa gusali. Isang ulap ng alikabok ang lumitaw. Inilalantad ang apat na malalaking iligang characters. Ang lahat ay napatigil at ang nani ay lumingon sa kanya, ang boses ay puno ng hindi paniniwala. Young Master, ang pangalang iyon. Ngumiti lamang siya ng bahagya. Nani, sa iyong pahintulot, nais kong pangalanan ang inn na ito sa iyong karangalan. Ituring mo itong maliit na regalo mula sa akin para sa iyo. Habang tinatapos niya ang pagsasalita, ang nani ay tuluyang napatitig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa ganap na hindi paniniwala. Aking Panginoon, pagkakita sa kanyang gulat na reaksyon, si Chen Hao ay napangiti, ang boses ay nanunukso.
Iyon lang ba ang kailangan para mawalan ka ng kibo? Ang Reg Along inihanda ko para sa iyo ay hindi lamang nagtatapos dyan. Pagkarinig nito, sumagot siya ng mahiyain. Hindi ko po matatanggap ang ganito kagandang. Young Master, ang hayaan niyo lang akong ipahiram ang aking pangalan ay higit pa sa sapat. Dahan-daang iniabot ni Chen Hao ang isang deed sa kanyang kamay, ang boses ay matatag at mapagpas siya. Ang contract ay pirumado na, saliado sa itim at puti. Ikaw, Nani, ang opisyal na may-ari. Kung sa tingin mo ay pasanin ito, huwag mag-atubiling ibenta ito at gamitin ang silver para sa iyong sarili. Sa puntong ito, mabilis niyang iwinasiwas ang kanyang mga kamay, namumutla ang kanyang mukha. Hindi po. Hinawakan ng binata ang kanyang kamay ng mahigpit, inaakay siya papasok habang nagsasalita. Ito ay tanda ng aking pasasalamat, ngunit isa rin itong krusyal na hakbang sa isang mas malaking plano, kung saan kailangan ko ang iyong tulong. Ang Nani ay lalong naguguluhan sa bawat salita, tanging mahinang, opo, na lamang ang naisagot. Ngunit nang bumukas ang mga pinto, ang labis na karelagan sa loob ay nagpahinto sa kanyang paghinga. Sinimulang ay lahad ni Chen Hao ang kanyang vision para sa establishmento. Ang una at ikalawang palapag ay magsisilbing restaurant kung saan matitikman ng mga bisita ang pinakamasasarap na delicacies, habang ang ikatlo at ikaapat na palapag ay itinalaga bilang premium guest suites. Karamihan sa mga disciples ng Ascension Martial Hall ay malapit ng maging pinakatapat na patrons ng inn. Habang nakikinig siya, nagsimulang malinaw sa kanya ang laki ng ambisyon nito. Totoo nga, ang Martial Hall ay malawak. Ngunit habang dumarami ang bilang ng mga disciples, ang pagbibigay sa kanila ng room and board ay magiging isang logistical nightmare. Tumango ang binata. Eksakto, higit pa roon, wala akong pagnanais na maabala ng mga maliliit na bagay tulad ng pag-aayos ng accommodations para sa bawat bisita. Pagkaraan ng sandali, pinagdikit ni Chen Hao ang kanyang mga kamay. Kaya naman, ipinagkakatiwala ko ang lahat dito sa iyong pangangalaga, Nani. Hindi na siya nag-alinlangan. Salamat sa iyong tiwala sa akin, young master. Ang matandang lingkod na ito ay hindi ka bibiguin. Hindi nagtagal pagkatapos yun, ang Xiaoying Inn ay opisyal nang nagbukas para sa negosyo. Kumalat ang balita na parang apoy. Ang Ascension Martial Hall ay nag-alok ng napakagandang compensation kaya ang pagkuha ng mga mahuhusay na individual ay hindi naging hamon. Kasama ang maalamat na culinary skills ni Su Shaqing, ang inn ay mabilis na nagkaroon ng malaki at matatag na clientele. At noon, habang ang lahat ay umaayos na sa isang magandang ritmo, ang importanteng bisitang matagal nang hinihintay ay sa wakas ay dumating sa Mountain Gate ng Ascension Martial Hall. Si Xu Dio, na ang presensya ay naglalabas ng isang kahangahangang kapangyarihan, ay naglakad papasok kasama ang dalawa sa kanyang pinakapinagkakatiwalaan, ang kanyang boses ay umalangaw sa buong courtyard. Chen Hao, napakatagal na nating hindi nagkita. Pinagdikit ng binata ang kanyang mga kamay, sumasagot sa pagbati ng may ngiti. Uncle Shu, mahaba ang nilakbay ninyo. Siguradong pagod kayo. Tinapik siya ng malakas ng matanda sa balikat, nagpapakawala ng isang malakas na tawa. Una, nililinis mo ang mga kalye mula sa mga ruffians. At sunod, nagtatayo ka ng isang napakagandang establishmento na tulad nito. Sumulyap si Chen Hao sa kanyang nani na malapit lang, tsaka lumapit para bamulong, Uncle, huwag na nating pag-usapan ang mga talam at away sa martial world. Hanggat maaari ay ayaw ko. Agad itong naintindihan ng matanda, at kinamot niya ang kanyang ulo ng may nahihiyang ngiti. Mali ko iyon. Naging pabaya ako. Nakuha ko. Noon lamang lumipat ang tingin ni Chen Hao sa dalawang disciples. Sinuri niya sila sa isang iglap. Ang kanilang mga auras ay matatag. Ang kanilang internal energy ay malalim. Mukhang silang dalawa ay mga first-class martial escorts. Tulad ng kanyang hinala, ang pagbisita ni Uncle Shu ay hindi lamang isang sosyal na pagbisita. Mukhang isa itong test, dahil alam niyang wala nang matatakasan, dumiretso na siya sa punto. Nabanggit na rin naman ng kanyang tiyo ang tungkol sa negosyo, at malinaw na ito ay isang pagsusulit. Pagkarinig sa tanong, ang matandang master ay nagbigay ng isang misteryosong ngiti. Ikaw ay isang lalaki ng Shea family. Hindi ba? Tiyak na nauunawaan mo ang mga patakaran dito. Ang tiwala ko sa iyo ay isang bagay, ngunit para sa Fang Bureau na ibigay ang buong tiwala nito sa Shantian Martial Hall. Kinuha mo ang mga batang ito mula sa mababang katayuan bilang mga utusan at itinaas sila sa posisyon ng instructor, nararapat lamang na makita ng mga tao kung ano talaga ang kanilang galing.
Hindi ka ba sasang-ayon sa mga salitang ito? Sa mga salitang iyon, nawalan ng kulay ang mga mukha ni na Chung Maong at Yan. Ang kanilang takot ay hindi may tago. Ang atmosfera sa manor ay biglang naging mabigat sa tensyon. Nakinig siya, tsaka sumagot ng may simpleng ngisi. Siyempre naman, tutuloy na ba tayo sa arena? Kasabay niyon, tumalikod siya at nanguna sa daan, ang kanyang tiwala ay ganap. Ang bawat galaw ay kalkulado na sa kanyang isip. Hindi ito tungkol sa pagdududa niya sa lakas ni Chung Maong, sumulyap siya sa mga guards na nagbubulungan sa isa't isa. Inisip niya, ito ay para matiyak na ang mga escorts na sasali sa ating hall ay susunod sa dalawang ito. Hindi lang sa gawa, kundi sa espiritu. Ang isang simpleng utos ay hindi sapat. Sa kaibuturan nila, hindi nila kailanman tatanggapin ang isang instructor na dati ay isang hamak na utusan. Nang makapagpas siya, humarap siya at nagbigay ng matalas na utos. Malong, maghanda ka. Pagkarinig sa kanyang pangalan, nagulat ang lalaki at nagtanong, Sir, ako po ang ibig ninyong sabihin. Tinitigan niya ang lalaki sa mata, ang kanyang pandinig ay kasing tatag ng granite. Tama, oras na para imulat ang kanilang mga mata. Ipakita sa kanila ang katotohanan sa dulang stage. Ngayon ay nakatayo si Chung Maong kaharap ang kanyang katunggali. Sa ibaba sa gitna ng madla, mahinang nagsalita si Xiao Jiang, ang boses ay nanginginig. Hallmaster, ang hamak na ito, pinahihintulutan ba talaga akong tumayo rito at manood? Pagkarinig sa inosenteng tanong, sumagot siya ng malamig. Ano ang problema? Hindi ka ba interesado? Kung gayon, malaya kang pumunta sa iba. Bago pa man hamupa ang mga salita, mabilis na iwinasiwas ng bata ang kanyang mga kamay. Hindi po, hindi ganoon. Iuukit ng hamak na ito ang kabutihang ito sa aking mga buto at magmamasid. Pinanood niya ang bata ng tahimik sandali, tumatango sa kanyang sarili. Oo, ang tingin iyon sa kanyang mga mata ay ang mismong hinahanap ko. Ang kanyang natural aptitude ay maganda. Sa tamang pagsasanay, ang pag-abot sa apex ng kanyang sining ay hindi na magiging isang malayong pangarap. Sa ibabaw ng entablado, sinalubong ni Chung Maong ang kanyang kamao sa kanyang katunggali. Pakiusap, magbigay kayo ng gabay. Ang escort ay hindi rin nagpahuli sa pagiging magalang, agad na sumagot, umaasa ako sa isang magandang leksyon. Humigpit ang kapit ni Chung Maong sa kanyang espada. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang kaaway habang ang apoy ng determinasyon ay nag-aalab sa loob niya. Ito ang unang pagkakataon, ang kauna-unahang pagkakataon na nakatayo ako sa isang dulang stage sa harap ng napakaraming tao. Isang panginginig ng takot ang dumaan sa kanya. Ngunit sa sandaling lumitaw ang kaisipang iyon, ang kanyang katawan ay biglang sumugod pasulong na parang isang kidlat. Hinding-hindi ko pwedeng ipahiya ang Hallmaster. Isang matalas na, whoosh, ang hamati sa hangin habang ang unang atake ay bumaba. Isang napakatalas na sword aura ang sumabog mula sa talam, nagpapakawala ng isang tila nayayanig mundong presyon. Ang kanyang katunggali at ang bawat taong nanunood ay napatigil, ang kanilang mga panga ay nalaglag sa ganap na hindi paniniwala. Isang alon ng gulat na bulungan ang agad na sumabog. Ano ang nangyari? Ang teknik na ito, ang kapangyarihan nito ay higit pa sa naisip ko. Hindi ba't may chismis na tinalo niya ang isang guard mula sa Thick Family Manor? Maaari kayang ang kwentong iyon ay hindi lamang haka-haka. Saksi sa pagganap ni Malong, si Dukwit ay napangisi lamang ng may kasiyahan. Samantala, ang katunggali ni Matandang Ma ay napangiti rin, malinaw na nakuha ang kanyang interes. Ang iyong pag-unlad ay kahanga-hanga. Alam mo ba iyon? Dahil doon, hindi na siya nagpigil. Nagpapakawala ng isang malakas na alon ng enerhiya dumiretso kay Chung Maong. Oras na para magseryoso. Ang kanyang palm strike, na kasing talas ng isang blade, ay tumama sa balikat ni Matandang Maria. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin laban sa sakit na tumatagos sa buto. Iwinasiwas ni Chung Maong ang kanyang espada para sa isang counterattack. Hindi natinag, binalik ni Chung Maong ang pabor gamit ang isang malinis na hiwa, gumagawa ng madugong linya sa balikat ng kanyang katunggali. Ang direktang palitan ng mga suntok na iyon ay nag-iwan sa kabilang panig na ganap na gulat. Isang iglap ng hindi paniniwala ang dumaan sa kanyang isip, ang tanggapin ng ganoon kabigat na tama at manatili pa ring kalmado para sa isang counterattack, ang baliw na physical resilience na iyon. Maaari kayang siya ay nagsanay sa external cultivation. Maging ito man ay external training o swerte lang, naisip niya na malalaman din niya sa lalong madaling panahon. Ilan pang palitan at magiging malinaw na ang lahat. Ang dalawang figure ay naglabo-labo muli.
Ang tunog ng mga kamao at paa na humahampas sa hangin. Itinapon nila ang kanilang mga armas, nagpapalitan ng mga brutal na suntok, hanggang sa umabot sa isang headbutt na nagpadugo sa mga noo nilang dalawa.